Magandang hapon po, Ginang Lanas. Magandang hapon po, mga guro. Umupo na kayong lahat. Salamat po. Ngayong hapon na ito, tayo'y magkakaroon ng pagtatalo o debate tungkol sa paksang ito. Alin ang mas mabuti sa ikatututo ng naming mag-aaral? Maghapon o kalahating araw sa pagpasok? So, nandito ngayon ang mga proposisyon at nandito naman ang oposisyon upang ipahayag ang kani-kanilang mga kaisipan ukol sa paksa. Bago natin simulan ang ating debate, anong dapat nating gawin para maganda ang ikinalalabasan ng ating debate? Anong dapat nating gawin? Ashley, Makinig. ano pa? Makinig. Ano pa? Huwag galaw ng galaw. Oh, magaling! Wala nang iba? Kevin? Ano pa? Ano pa? Ano pang dapat natin gawin pag makinig tayo ng debate? Huwag makulit. Oh, very good. Ano pa? Ano pa? Wala na? Huwag maingay. Oh, very good. So ngayon, ating tatawagin ang moderator na si Alea Abo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Alea Abok, ang iyong moderator sa ngayon sa debate sa aming klase. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang grupo ng proposisyon na kinabibilangan nina Desiree Joy, Sanye Monique, Romeli May, Norcan, Baby Jane, at Mami. Para sa oposisyon kasama nina LD, JM, Neka, Ram, RJ, at Jan Jan. Masigabong palakpakan sa kalahok ng klase. Sa bawat debate ay mayroon mga natatanging kalauhin na puhusga sa pagkamali ng idea at kaisipan ng mga kalahok at magsasabi kung sino ang mahusay sa pagsasagawa ng isang debate at sila ang jurado. Si Ginang Elidal Sabino ay ating punong-guro ng Agtangaw Elementary School. Kasama din natin ang isa pang guro na si Ginang Mariel D. Morales, guro sa ikalawang baitang, at si Ginang Elizabeth Castillo sa ika-anim na baitang. Magagaling na mag-aaral ang ngayon maglalaban, di hamak ang gagamitin sa gagawing sagumaan, di tunglong kamatayan o sundan ng kamatayan, kundi kagisan ng kalino at hagpisan ng katwiran. Sila ngayon ay narito sa ating harapan upang ituwid ang kanilang pakay. Ang paksang pagtatalunan na sa ngayon nakatindig na ating lilinawin at bigyang pag-iisipan. Alin ang nararapat sa
Joy Bodonia, mas mainam ang pagpasok sa maghapon para mas maraming matutunan sa paaralan at mayroon sapat na oras para matapos ang mga gawain. Bumabati po ako ng magandang hapon. Ako po si Saniel Monique Pascual. Tumpak ang iyong ibinahagi, Joy. Sa maghapong pag-aaral, ako ay pumapanig. Maginhawa't walang hirap. Itong katulad kong mag-aaral, kaya masaya akong pumapasok at sa pag-uwi walang problema. At sa dahilan ay sapat ang oras na nilaan sa mga activity. Ako po si magandang hapon. Ako po si Romeli May. Sa aking idadagdag na aking punsong kapatid kong iniibig kong magising ay nasa oras sa agahan ay di apurado sa pag-inom ng gatas. Ganadong kumain o pa siya ay lumakas at tumagal sa pagdating ng uwi ang nararapat. Bumabati po ako ng magandang hapon. Ako po si Robert Florcantren. Ang tanghali ang tulad kong mag-aral sa maghapong schedule ay tamang-tama lamang kaya di ako nagmamaktol. May oras pa akong magpahinga bago tumulog sa pagkainan kong sumubo ay pinong-pino at hindi naghahabol. Bumabati po ako ng magandang hapon. Ako po si Jane Villanueva. Ako ay nakapagpapahingang tunay na para maging masigla bago pumasok sa afternoon classes. Buong siglang makikinig sa guro ko uliran. Araling tinatalakay mananakan sa puso at isipan. Bumabati ako ng magandang hapon. Ako po si Mami Lainatan. Ang mga gawain ay isa sa gawapan ng walang hukay para mayroong kasiguraduhan ang pagpasok sa maghapon at may kasiguraduhan basta masipag at matyaga ang katulad kong pag-aaral. Paglalahad ng probinsyon ay tinapos ng hamon sa isang hamon kaya't ikaw kalahating araw ang tumindig ngayon. Iyoring ipaglaban ating magiging na ipagtanggol ang kanilang sa kanilang paksa ng long session schedule. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Benji Vilera. Talagang itong mga katunggali namin. Mahina ang mga utak banayad kung kumilos at madalang pamadyak di marunong magtipid, magpahalaga sa oras, gustong magtumabad sa kaaralang hinihiyas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Mason Navarro. Hindi mo ba alam, mahal,
nakatotoo ang long session ko'y mas okay sa iyo. Anak mong tamad bumangon ngayon natuto na. Maging maaga upang wag matuto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marian Meca Di Manalo. Alisto na rin ngayon aming mga anak. Oras bawat segundo sa kanila'y gintong matatawag. Walang panahon di abala at oras na nakatanga. Pagkat lahat ng saglit at lubhang mahalaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Frank Cyril Blanco. Kapaalang pag-aaral ay labas na labasa. Kaya nasa oras ng pagkakaklase nila ang time schedule po ng mga aralin ay ayos sa programa at tama ang timing. Ang maganda pa rito sa long session plus kami pag-aaral lahat ay napapanginabangan, nakakatulong silang ganap sa ating kabuhayan sa pamamagitan ng sariling sikap na programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si RJ Vincent Pinca. Alam nyo, paglabas sa klase, sa kalaing bahay, abala kaming mga anak. Konsong sinisingka sa gawain paghalupan o paghahalaman. Piling-wili sila at may perang aasahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jan Ticoya. Sa hirap ng buhay ay di alintana, mga kaibigan. Kailangan sa tao ay maging praktikal, magtrabaho at huwag patay-patay upang di magdanas ng hirap sa buhay. Narinig natin ang opinyon ng bawat isa sa ikalawang bahagi ng ating debate. Magpapalitan ng mga saloobin ang bawat kalahok sa paksa. Paalala lang ko sa mga kalahok na kailangan magbigay ng respeto sa taong nagsasalita bago ibigay ang opinyon. Huwag maghinay habang sila ay nagsasalita upang di sila bahala. Ayan ang akala nyo, magagaling na nga talaga, ngunit lumimot ka sa langsangan. Mga batang balik at putyang mag-aaral ay nagpupulakbol, iba'y nagsusubal. Hirap yatang nangyari ang sinasabi mo, pagkat may mga batay sumusumbay ng gusto bawat isa'y may report na tanging proyekto upang isa'y gawa pagyamanin lalo. Ating balikan ang nagdaang kahapon sa pag-aaral ng anak na buong maghapon. Lumalabas na pagsusuri na wala rin habol ang sagana sa dahilan ang long session plan. Inibunsad ng ating pamahalaan. Ito ay para sa pamahalaan. Ito'y para sa lahat ng mga mamamayan at mag-aaral.
Guro kabilang ng mga magulang. Maghapon nang nag-aaral ang katulad kong mag-aaral. Ngunit kapon pa rin sa dolong at aral. Lalo na ngayon at long session ka. Bobosi pa kaya ikakalabas. Sa panig naming mag-aaral, ito ay napakahalaga. Bukod sa nakatutulong pa sa mga gawain ng inang minumutka. Sampo nitong amang gabay ng aming pamilya. Apurado ang guro sa kanyang pagtuturo. Waring hinahabol ng bawat minuto at oras. Utak naming mag-aaral ay di naman detonilyo na pwedeng pihitan sa lahat ng dako. Sa mga guro naman ito'y isang kaluwagan upang maragdagan sa sariling sikap mga programa isinasagawa sa labas ng paaralan. Paano na lamang ang tulad kong mahina sa apuradong pagtuturo'y matuto pa kaya tayo'y di paris-paris ng maghapong pag-aaral noon may remedial teaching silang panahon. Sa mga magulang, ito'y isang pagkakataon upang tulad kong sadyang magkakatulong sa hirap sa ng buhay. Ngayong panahon kailangan magsumikap, sama-samang sumulong at umunlad. Ngayon harapin na natin ang katotohanan. Pag-aaral natin ay tungkulin ng ating magulang. Sila ang pagsikap at di anak na hirang nararapat. Sa kanila ay maghapong mag-aaral upang bandang kamaramalan. Tungkulin din nating mga anak na tumulong sa magulang. Kaya ayos na ayos ang long session plan. Ano't sinabi mong maghapon, mag-aaral gayong sa 6 na oras. Natuto rin naman tayong makinig sa kanila para maging kaaya-aya at guminhawa. Ano mang opinyon sa magkanilang pagkatugali ating tibangin bawat kailaan, long session o maghapon o kalahating araw man ay kailangan nating isa-isip kapwa o mag-aaral, alin man sa dalawa ay dapat pagputulin pag-aaral upang ang kagalingan ay tiyak ng makakamtan at ang kabanggangan ay maiiwasan. Ating napakinggan ang opinyon at saloobin ang bawat kalahok. At ngayon, pakikinggan ang aking mga hurado. Umpisahan natin kay Ginang Sabino. Magandang hapon mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Magandang hapon po, Ginang Sabino. Okay. Hindi nasusukat ang katalinuhan sa pagpasok sa paaralan sa maghapon o sa kalahating araw. Kahit na pumasok ka maghapon sa paaralan, kung hindi ka nag-aaral ng mabuti, wala rin mangyayari sa'yo. Kaya, nasa mag-aaral na yon, pumasok man siya sa kalahating araw o maghapon, kung nagsisipag ang bata na mag-aaral, nasusukat doon kung paano siya magtatagumpay. Kaya wala akong pinapanigan sa dalawa. Pareho kayong mahalaga. Ang importante, nasa determinasyon ng mag-aaral ang ikasusukat ng kanyang tagumpay. Salamat.
bata. Ayun sa... Tama na. Kasi nagsabi na kayo kanina. Ayun sa inyong pinagtalunan kanina, kung ano ang mas katututo ninyong mag-aral sa buong maghapon na pagpasok o kalahating araw lamang, wala rin akong pinapanigan gaya ni Ginang Sabino, ang ating butihing principal. Ang masasabi ko lang, depende rin sa inyong mga bata kung kayo ay kusang loob na gustong matuto. Isang araw man kayo pumasok, kung ayaw niyo namang makinig sa guro, wala rin, di ba? Kahit kalahati lang na pupunta ka sa paaralan, kung nakinig mabuti sa mga paliwanag o leksyon o kaya eksplanasyon ng guro, matututo rin kayo. Kaya nga lang, kung kalahating oras ka lang, kalahating araw ka lang sa pagpasok, medyo naiiwanan ka ng mga iba ninyong kamag-aral kasi yung pumasok sa umaga, hindi mo na malalaman kung sa hapon ka lang papasok. Kaya, kung pagpipiliin ninyo kami, ako naman mas gusto ko yung yung buong araw pa rin, o kaya maghapon na pag-aral dahil kung sabi nga nila sabi ng mga tao dyan na kapag binilis-bilisan mo ang iyong paggawa, parang meron kang pagkakamali doon. Hindi mo lahat magagawa ng gusto yung inyong dapat gawin. Kaya kung sa akin nga lang, sana maghapon na rin kasi yun naman ang namulatan natin, di ba? Hindi sa kinder, kalahating araw lang, di ba? Pero sa mga grade 1 hanggang grade 6, maghapon na yan. Pero kung marami tayong mag-aaral dito sa ating paaralan, kung kukulangin tayo ng mga classrooms, ayun, mabuti siguro kalahating araw na lang. Pero, hindi naman tayo kulang sa mga classrooms at kumpleto naman tayo ng mga guro, kaya mas mabuting sa maghapon na lang. Salamat. Ngayon, ating pakinggan ang ating ikatlong kurado na si Ginang Mariel Morales. Magandang hapon sa inyong mga bata. Sumalugod ko kayong binabati sa inyong pagtatalo ukol sa ating paksa ngayon na alin ang mas mabuti sa ikatututo ng mga mag-aral, maghapon o kalahating araw sa pagpasok. So masasabi ko lang dito, wala akong pinapahinigan sa inyong dalawang grupo. Hindi dahilan ang maghapon o kalahating oras o araw sa pagpasok dahil nasa inyong mga bata kung gusto nyo talagang mag-aral o matuto. Kung ginugol nyo ang iyong oras sa pagpasok sa paaralan, maghapon man o kalahating oras na kapakipakinabang, kayo ay matututo ng mabuti sa mga guro ninyo. Pero kapag pumunta kayo dito, maghapon o kalahating araw sa pagpasok na hindi tayo handa, wala rin mangyayari sa inyo. Maraming salamat.